Mga bagong motorsiklo ng Yamaha na inilabas kamakailan lang ang tatalakayin natin ngayon. Mga motor na siguradong magugustuhan mo rin dahil sa panalong mga features na meron ito at mga nakamamanghang disenyo tatak ng Japanese brand manufacturer. At isa na rin siguro sa perpektong obra na makikilala mo sa pagkakataong ito. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo mga kaibigan. Pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman makikita ba lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to. Yamaha Auger 155. Ang Yamaha Motors ay naglunsad na naman ng panibagong modelo na pangkaragdagan sa paparating na bagong taon. Isang futuristic na katangian na meron ng isang ito na siyang aabangan din ng maraming Pilipinong rider, ang Yamaha Auger 155. Inilabas na ito kamakailan lang sa bansang Taiwan kung sa forma pa lang at hugis maging sa buong detalye ng pagkakadesign sa front face nito ay maninibago ka na. Ibang klase kasi talaga ang disenyo nito sa mga ilaw pa lang na parang arrow ang headlight na nasa center point ng buong muka na pinalilibutan naman ng tatlong line-shaped daytime running light. At may function na kakaiba sa headlight nito na di-adjustable din na may bagong sistema na YAU o tinatawag na Yamaha Adjustable Color Temperature Unit. Isang sistema na kusang nag-a-adjust depende sa klima na mararanasan. Kapag maibabiyahin natin ng umuulan o kaya naman ay mahamog, ay mapapanatili nito ang pagiging visibility sa kalsada na tiyak ay malaki rin ang maitutulong nito sa mga nagmamaneho sa liblib na lugar o kaya naman sa mga rider na bumabiyahe pa ng hanggang probinsya. Isa rin sa kinaganda nito ay may kasama ng built-in hazard light na may passing light switch na rin. Sobrang upgraded talaga ng motorsiklong ito sa mga ilaw pa lang. Naka full LED lighting system, ang headlight, mga turn signal lamps nito, ang parking light at ang daytime running light. Sa napakaangas din na disenyo ng taillight nito ay naka-LED na rin. Meron na rin itong kasamang Y-Connect system. Dito naman ay mamamonitor mo lahat ng aktibidad o function na ginagawa ng motorsiklong ito. Ang last parking position, mga maintenance recommendation at iba pa. Magtatakda o magiging reminder sa iyo sa kung ano ang dapat panatilihin. Sama na ring retractable hook na sabitan naman ng iba pang bagay na pupwedeng isabit dito. Mga console pocket na pupwede ring paglagyan ng mga maliliit na bagay. Dito mo rin makikita ang kanyang built-in charging port system na pupwede ka na rin mag-charge dito mismo sa motorsiklo. Very safe na rin dahil ang ignition system nito ay nakakeyless entry na. Meron na rin itong kasamang idling stop system na tumutulong din sa matipid na paraan ng pagkonsumo sa gasolina. At isa rin sa bago rito mga kaibigan, ang Smart Motor Generator, isang sistema na nagpapatahimik sa pag-start ng isang makina. Ang fuel tank nito na may kapasidad na 6.1 liters na mahaba-haba rin talaga ang malalakbay mo. Dahil sa fuel consumption rin nito na umaabot sa 43 to 45 km per liter. At ano nga ba ang meron sa kabuang makina ng motorsiklong ito? Ang kabuang engine specs na powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder with liquid cooled engine na rin ito. Iwas overheating naman sa napakahaba o walang tigilang biyahe. Naka 4-stroke at naka-single overhead camshaft na with 4 valves na engine. At ang fuel system naman nito ay fuel injected type. Hindi rin dito nawala ang Blue Core technology naman ng Yamaha Motors kung saan ay nagsasaayos din ng mas maganda o banayad na pagtakbo ng makina with BBA o variable valve actuation. At pagdating naman sa engine performance nito, ito ay may maximum power na 14 horsepower sa kada 8,000 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 13.7 Nm sa kada 6,500 RPM. Ay hindi na rin nalalayo sa engine performance ng Yamaha Aerox at NMAX dahil ang motorsiklong ito ay may average top speed din naman na nagagawa na umaabot din sa 120 to 123 km per hour. Ang underseat compartment storage naman nito ay may malawak na space dahil ito naman ay nasa 25 liters. Pagdating naman sa tire size nito, ang front tire size ay 120 by 70 R13
habang ang rear tire size naman nito ay 130 by 70R13. Ang magpapakampante naman sa'yo na meron sa motorsiklong ito ang pagkakaroon ng naka-dual channel ABS sensor sa braking system nito, na mas pinatibay at pinalakas naman ng front brake nito na may size na 261mm brake with 2-piston caliper brake. Ang rear brake naman nito ay naka 230mm single disc brake with single piston caliper brake na rin. Isa pa sa safety features ng motorsiklong ito, ang TCS o Traction Control System naman. Katulad ng Yamaha NMAX, ito ay equipped din dito na kung saan ay nagkokontrol o nagbibigay ng isang balancing pagtakbo sa pag-ikot ng dalawang gulong nito sa front at rear upang maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang sa kalsada kung maidadaan mo ito sa biglaang pakurbadang kalsada sa mga madudulas o malulubak, ay safe ka nang makakapagmaneho gamit ang motorsiklong ito sa TCS o Traction Control System na safety feature nito. Alright. At pagdating naman sa suspensions nito, sa front ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. So, ano nga ba ang magiging presyo nito kung sakali mang dalhin na ito dito sa bansa? Sa bansang Taiwan, ito ay nagkakahalaga ng 180 new Taiwan dollar, na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot sa hanggang 212,095 pesos. Yamaha Aerox 125. Ang Yamaha Aerox ay isang perpektong obra ng Yamaha Motors Company simula nang inilabas ito, ang motorsiklong scooter na nagdala ng pangalan ng kumpanya sa masa at nagpakilala ng mga katangian na ibinagay sa makabagong henerasyon. At bago pa man sumikat ang ilang brands sa paggawa din ng mga motorsiklong gaya nito, ay una munang namayagpag itong Yamaha Aerox na may kauna-unahang modelo na inilabas noong 1997 pa, sa pagkakaroon ng 50cc na displacement capacity at naka 2-stroke na makina lang, na inilabas sa bansang Europa at nakapagtala ng pinakamabiling motorsiklong scooter sa kasaysayan doon. At lumipas ang maraming taon ay nasundan na ng malalaking klase nito at kapasidad ng makina na umabot na sa 155cc Yamaha Aerox sa kasalukuyan. At yan din ngayon ang karamihan sa motorsiklo natin dito sa bansa. Ngunit lingid sa kalaman ng marami, itong Yamaha Aerox ay may inilabas pala na 125cc bago pa man natin nakilala ang mga 150cc at 155. At ito'y inilabas lang din sa ibang bansa na kung saan ay panalo din naman sa mga features at specs na meron ito. At meron din itong ibang detalye na lamang sa Yamaha Aerox 155. Simulan natin sa engine details. Ang pagkakaroon ng kabuuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam na may 2 valves lang ang engine nito. Di gaya ng big brother nito na naka 4 valves na, ngunit pagdating sa cooling system, ito ay naka liquid cool type na rin at fuel system naman na fuel injected type, na kung sa long ride at city ride ay napakainam gamitin. Pagdating naman sa engine performance ay may sinabi rin talaga ang pagkakaroon naman ng maximum output na 11.4 horsepower sa kada 9,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 10.4 Nm sa kada 6,500 RPM. Medyo may kalakasan din talaga dahil ito ay ginagamitan din naman ng VVA o variable valve actuation, at sinamahan pa rin yan ng Blue Core technology sa buong makina nito. Alright. Kaya naman sa average top speed ay hindi na magpapahuli sa abot kayang bilis na nagagawa na umaabot naman sa 100 km/h. May kabilisan pero may ibibilis pa naman depende sa magdadala, at ang compression ratio nito ay 10.4:1. Pagdating naman sa fuel tank capacity nito, ito ay may 3.8 liters ang full tank na sobrang tipid din naman. Makakonsumo sa gasolina na umaabot sa 50 km/liter. Unlike sa big brother nito na may kalakasan sa gasolina, yan din kasi ang nagagawa ng mas maliit na kapasidad ng makina. At bukod pa dyan, syempre dahil nga sa mas maliit na makina ay may magaang na timbang din ito na umaabot naman sa 102 kg lamang. Bukod pa dyan, syempre kahit papano ay malawak na rin naman ang compartment storage nito. Nakasya rin naman ang full face helmet
Ang headlight ay naka-full LED light na maliban na lang sa mga turn signal lamps at taillight nito na naka-bald type pa. At ang kabuang presyo nito sa bansang Indonesia, ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 18 million rupees na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot lamang sa halagang 65,000 pesos. Yamaha X-Max 125. Ngayong taon ay may panibagong motor na naman tayong aabangan. Ang bagong labas at update sa motor na ito ang ikatutuwa ng marami dahil binigyan tayo ng pagkakataong masilayan ang pinakabagong update ng modelong ito na pinagmamalaki ngayon ng Yamaha Motors, ang 125 X-Max na nagkaroon ngayon ng pinakabatang bersyon. Mas pinababa na makina ngunit sagana at hindi nawawala ang mga bagay na meron sa Big Brother nito. Saan nga ba nagmula ang motor na ito? Inilabas ito noong 2006 pa sa kauna-unahang bersyon na isinama sa series ng maxi scooter tulad na lamang ni Yamaha T-Max, Yamaha S-Max at Yamaha N-Max. At kabilang nga ang Yamaha X-Max na nangunguna rin pagdating sa pagiging dekalidad na isang klase ng maxi scooter na mas magugustuhan mo sa anyo at forma pa lang kasi ng disenyo nito ay talagang may presensya na ng pagiging powerful na klase ng motorsiklo. Ang mga signal lamps nito ngayon ay nasa itaas na. Malaking tulong yan upang mas mabilis kang makita sa kalsada kung ikaw ay magsisignal. At dito na rin nakalagay ang windscreen nito na di-adjustable pa. Kitang-kita mo na rin dito ang mas malaking instrument panel nito ngayon na may size naman na 4.3 inches. Sobrang informative at naka full LCD type. Kasama na rin itong smartphone connectivity. Useful din itong gamitin lalo kapag ikaw ay may inaasahang tawag o text na lalabas lang dito sa notifikasyon ng screen nito sa panel gauge. Kaya mas mabilis mong malalaman kung may kumukontak na sa'yo. At dito talaga magkakaalaman yan sa kabuuang makina nito. Ito ay powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft. Ang buong makina nito ay sinamahan na rin ng VVA o Variable Valve Actuation at may Blue Core technology na rin. Mula sa ganap na arangkada hanggang sa pagkonsumo ng gasolina at mabilis nitong takbo, ito lahat ang nagpapanatili niyan, ang Blue Core at ang VVA. Sa cooling system nito ay liquid cool type na may fuel system naman na injected type. Kung detalye ng lakas ng RPM na nagagawa nito, ito ay may maximum output na 14 horsepower sa kada 8,750 RPM. Habang ang maximum torque naman nito ay 12 Nm sa kada 6,500 RPM. Dahil dyan ay nakagagawa ng average top speed o kabuang bilis na umaabot sa 115 km/h. Tingnan naman sa fuel consumption nito, ito ay nakakakonsumo lang ng 2.7 liters sa kada 100 km na tatahakin mo. Sa iba pang mga features nito mga kaibigan, naasahan mo na rin ang napaka-safe na paraan din ng paggamit sa motor na ito. Dahil sa ilang safety features and security na nakapaloob dito tulad na lamang ng naka-dual channel ABS sensor. Bukod pa dyan, kasama na rin dito ang traction control system naman upang maiwasan ang anumang pagkadulas sa matutubig na kalsada at malulubak na rin. Equipped na rin ito sa naka-keyless entry na ignition system naman for security purpose at may kasama ng answer back key system. May hazard light na nakasama at passing light switch. Sa pagiging safety sa kalsada ay mahalaga rin ang pagkakaroon nito, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. Alright, at pagdating naman sa chassis and suspensions, ito sa front ay naka-telescopic fork na may travel na 110mm, habang ang rear suspension naman ito ay naka-unit swing with dual shock absorber at rear travel naman na 90mm. Maganda rin ang mga suspension nito na mas nami-maintain ang stability natin. At pagdating sa braking system naman, sa front ito ay naka-single disc with size na 267mm, habang ang rear brake naman nito ay naka-single disc with size naman na 245mm. Sa wheel and tires naman nito mga kaibigan, sa front ito ay may kabuang sukat na 120/70R15, habang ang rear tire size naman nito ay 140/70R14. Makakapal din ang gulong nito na sobrang swabe lang din gamitin sa mga bangkingan, at naka-tubeless at alloy wheels na rin ito, kaya less maintenance kahit papano. Pagdating sa kabuang sukat ng underseat compartment storage nito ay kasyang-kasya ang dalawang full face na helmet, at may fuel tank capacity naman ito
na 13.2 liters. Para naman sa kabuang presyo nito, ito ay nagkakahalaga sa ibang bansa ng 5,200 euro. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 350,000 pesos. Yamaha Cygnus Gryphus. Ang Cygnus Gryphus ng Yamaha ay inilabas na sa bansang Taiwan noong nakaraang taon pa. Parang T-Max na frontal face na datingan mas pinaliit nga lang pero naroon pa rin ang presence ng pagiging powerful nito. Hindi raw basta-basta ang motor na ito kaya mas maiging malaman mo na rin ito. Pagdating sa rear portion ay dala pa rin ang design ng malas sporty twin LED na tail lamp nito. At inspired din yan sa Maxi Scooter series tulad na lamang ng NMAX, XMAX at T-Max na may ganyang klaseng disenyo na rin. Dagdag pogi points na rin yan para sa motor na ito dahil hindi man ganun kalaki ay daig naman ang ibang motor na mas malalaki. Naglalaman din kasi ng mas maraming features pa na magugustuhan mo mula sa safety and security features ay hindi rin tinipid ng Yamaha brand na kilala rin sa pagiging quality nito pagdating sa mga unit na modelong inilalabas. At mas pinalakas na makina dahil kahit papano ay sinamahan na rin ng Blue Core technology at variable valve actuation. Iba pa rin talaga ang motorsiklo kung sasamahan ng mga ganitong klaseng sistema lalo na sa 125cc lamang na displacement. Tumutulong ito para mas mailabas ang pinakamalakas na puwersa at ma-maintain ang katupiran sa gasolina, isang motor na aagaw din sa atensyon ng marami at nanghihikayat na magmotor ang napakarami pang commuter na nahihirapan sa matinding traffic. Dahil dyan ay ino-offer din nitong motor ang pagiging convenient at comfortable riding sa pagiging accessible at reliable na rin. Nariyan ang malawak na compartment storage with front pocket na sinamahan ng mga retractable hook kung saan mas magugustuhan mong gamitin pamamalengke na kahit papano ay maikikater mo ang iyong mga pinamili dito. Bukod pa dyan kung pang long ride naman ang habol mo sa pagiging convenient naman ito ay magugustuhan mo. Dahil bukod sa napakapal na foam ng seats nito, may USB port charging system na rin ito na tumutulong na mas maging kampante ka sa oras na ginagamit mo ito. Dahil dito ay makakapag-charge ka na sa mahabang biyahe ay hindi ka mamomroblema. At ano pa nga ba ang buong detalye pa na meron nito? Ang Yamaha Cygnus Gryphus ay nilabas pa lang sa bansang Taiwan na kung saan ay marami sa kanila doon ang tinangkilik talaga ang modelong ito. Batay pa nga sa ibang artikulo, ito ay talagang bumenta sa marami ng mahigit milyon sa pagsisimula pa lang ng taong din iyon, kung saan ito inilunsad ang pagkakaroon din kasi ng ilan sa mahalagang detalye na mas pinatatag pa ang makina sa pagkakaroon ng 124 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam, naka 4 valves at naka liquid cool type na rin ang cooling system nito. May fuel injected type ang fuel system kaya may katipiran din. Gaya rin ng nasabi natin kanina, ito ay equipped na rin sa Blue Core at VVA o variable valve actuation. Kaya asahan mo ng pagiging malakas din nito sa actual road riding. Sa pagkakaroon naman ng maximum output level na nagagawa na umaabot sa 12 horsepower sa kada 8,000 RPM. May 11 Nm of torque sa kada 6,000 revolution per minute. Kaya ang average top speed nito ay naitala ng hanggang sa 105 km/h umabot talaga. At hindi na rin masama kung titingnan kasi kung sa city ride hindi naman required ang mas mabilis pa sa 105 km. Kasi fully loaded naman din ito sa fuel tank capacity na medyo may kalakihan na rin ay kayang umandar ng mas malalayong lugar kung sa long ride ay sobrang inam din. Kasi ito ay may 6.1 liters ang full tank sa sobrang tipid ding kumonsumo na umaabot naman sa 50 to 55 km per liter. Yun ang sabi sa ilang owner nito sa Taiwan. Pero sabi nga ng iba, depende pa rin yan sa kung gaano kakatipid magmaneho. At oo nga pala, maganda rin sa motor na ito ang pagiging accessible nito. Dahil ang lagayan ng gasolina nito ay nasa harapan na rin makikita. Hindi na rin sa gabal dahil narito na mismo yan sa harapan. Ibig sabihin lang nito, kung may karga ka na sa likuran at nakatali, hindi mo na ito kailangan pang ibaba. Less effort na rin kumbaga. Kaya para sa mga nagdi-deliver ay very useful talaga kung sakaling magpapagasolina ka. At para sa iba pang bagay mga kaibigan, ito ay hindi mo rin nakakalain na sa motor na ito equipped na ang ABS sensor at naka dual channel type pa nga.
Isang features na nag-a-unlock ng braking system para sa mas safe na paraan ng pagpepreno at mabawasan ang brake force nito sa biglaang pagpepreno. At bukod pa dyan, ang mga ilaw nitong motor ay naka-LED type na nga rin pala. Ang headlamp na may dual lens at tail lamp na sporty twin lamps ay fully compact na rin ng LED valve. Kaya sa pangmatagalang lifespan ng mga valve nito ay makasisiguro ka. Hindi mo rin masyadong poproblemahin yan dahil hindi naman kaagad napupundihan. At pagdating naman sa instrument panel nito, ito ay naka fully digital display na rin. Ang instrument cluster na pagdating sa mahalagang bagay, makikita mo ang napaka-informative na klase nito. Very friendly user kaya mas mabilis lang maintindihan. Pagdating naman sa mga suspensions at brakes nito, ito ay ginamitan sa front ng conventional telescopic fork at sa rear suspensions naman ay may twin shock absorbers. Pagdating sa mga lugar na malulubak ay hindi ka rin matatagtag. At mas ma-maintain naman daw ang stability nito sa inilagay na chassis frame na asymmetric frame chassis. Hindi ganun kabigat pero sobrang tatag naman. Ang braking system naman ito sa front, ito ay naka disc brake at sa rear portion naman naka disc brake na rin. Hindi na rin siguro pangit yan sa paningin ng iba. At ito pa lang din siguro ang kauna-unahang motor ng Yamaha na under 150cc na naka-disc type na rin ang rear brake. At para naman sa mga gulong nito, may makakapal na rin na sukat yan na naka-tubeless tires at naka-alloy wheels na rin ang mags with built-in tire hugger na sa mga putik ay humaharang. At pagdating naman sa dimensions, ang bigat nitong motor ay mas lamang sa ibang 125cc scooter ni Yamaha. Dahil ito ay may kabuuang timbang na 124 kg. Bagay yan kung sa long ride at malalawak na kalsada mo pagaganahin kasi hindi rin hahawiin ng anumang malalakas na hangin na makakasalubong mo. Ngunit pagdating naman sa seating height ay medyo compatible tayo dyan dahil ito ay may sukat na 785mm. At ang starting procedure nga pala nitong motor ay electric push start nga lang. Wala itong kickstarter na pang-optional pero mamonitor mo naman ng maigi ang battery volt nito para mas maiwasan ang pagkalobat na rin kung sakali man. At ang totoo niyan mga kaibigan, ito ay exclusive pa lamang sa bansang Taiwan. Sa kabuuang presyo na ibinigay, ito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 105,250 pesos. Yamaha X-Force 155. Inilabas ang bagong modelo ng Yamaha X-Force sa Japanese market kamakailan lang, ang pagsibol ng bagong henerasyon ng isang motorsiklo na kung saan ay ipinapakilala na may bagong youthful design na kalakip ay makabagong features na para sa mga kabataan ngayon. Ang Yamaha X-Force 155 2023 model ang pagkakaroon ng mala-agresibong disenyo at estilo ng front face apron nito na sinamahan ng napakaangas na headlight at smoke type na windscreen protector naman ito na may daytime running light na makikita sa may center position at dagdagan pa yan ng naka-vertical lamp signal indicator na sa ibaba naman nakalagay. Sa gilid ng front apron nito ay bumagay din talaga sa napakagandang hubog ng forma ng motorsiklong ito. At ang pagiging convenient naman nito ay hindi rin nawala sa pagkakaroon naman ng flat footboard o gulay board na tinatawag. Unlike kasi sa ibang unit ng Yamaha tulad na lamang ng Yamaha Aerox at Yamaha NMAX na may central spine na lagayan ng gasolina. So ang kagandahan naman sa motorsiklong ito ay magkakaroon ka pa ng space na pwedeng paglagyan ng mga gamit o bagay na hindi nakakasya sa kanyang compartment storage. At samahan pa yan ng comfortable seats na flat form na may makapal ring foam na parang nakaka-relax namang tingnan. At ang rear portion naman nito, makikita ang compact LED na taillight nito na may pagka-strip na sa pamamagitan nito ay lumalabas ang pagiging premium at elegante ng motorsiklong ito. Naka full LED na rin ito kasama ng iba pang ilaw nito, ang headlight, daytime running light, mga turn signal lamps at parking light nito. Ay wala ka nang poproblemahin na baka mapundi ang bulb nito dahil nga sa naka LED lighting system na ito. Alright. At in terms sa mga features pa na meron sa motorsiklong ito mga kaibigan, ang instrument panel ng motorsiklong ito ay naka LCD display naman. Ang kagandahan naman nito ay may kasama na itong Bluetooth connectivity na kung saan ay pwede mong i-connect ang cellphone mo dito
lalo na kapag ikaw ay nagdadrive at may inaasahan kang importanteng tawag or text message, ay mas mabilis mong makikita ang notifikasyon sa screen ng panel gauge nito kapag may na-receive na call or text ang cellphone mo. Kaya mas magiging kampante ka na wala kang mamimiss na mahalagang bagay o mensahe mula sa cellphone mo. Alright, meron na rin itong Y-Connect system ng Yamaha. Ang sistemang ito na kung saan ay mamomonitor mo ang maintenance recommendation mula sa motorsiklong ito at ibang aktibidad, maging ang kanyang last parking position. Bago lang din itong sistema ng Yamaha na kung saan nagagamit na rin sa ibang modelo nito. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong USB port charging system na pwede ka na rin mag-charge ng cellphone habang ikaw ay nagdadrive. Pangkaragdagang convenient din naman dahil kapag alam mong lobat ka na ay hindi mo na kailangan pang mag-stop over sa mga charging station dahil makakapag-charge ka na rin dito mismo sa motorsiklo. At syempre kung napaka-convenient nito ay hindi rin naman nawawala ang pagiging safety naman ng motorsiklong ito. Dahil pagdating sa kanyang mga safety features ay siguradong mapabibilib ka rin. Ang pagkakaroon ng advantage sa safety features din kasi ang hinahanap ng marami, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ang pagkakaroon nito ng naka-dual channel ABS sensor ang isa rin sa ipinagmamalaki ng motorsiklong ito, na kung saan ay mas magiging confident ka na rin kung mapatakbo mo man ng napakabilis at bigla mong napindot ang brake lever nito, ay safe nang makakapag-brake nang hindi ka tumatalsik o ma-out of balance. At hindi lang yun, isa pang karagdagan sa safety features nito ay ang traction control system naman. Tama po kayo nang naririnig, ang motorsiklong ito ay equipped na din sa makabagong safety features na ito na kung saan ay magagamit mo naman sa mga pakurbadang kalsada, madudulas at matutubig na lugar o kaya naman sa malulubak. Dahil sa parang ito ay maiiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang dahil binabalanse nito ang ikot ng dalawang gulong sa harap at sa likod. Kaya mas magiging panatag ka pa habang ikaw ay naglo-long ride. Alright. At speaking sa long ride mga kaibigan ay talagang mapapakinabangan mo rin dahil ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang makina ay powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, naka 4 stroke with single overhead cam at naka 4 valves na rin ang buong makina nito, na mas tumatagal naman sa napakahabang biyahe dahil ang cooling system nito ay naka-liquid cool type na rin. At syempre hindi pa rin mawawala ang Blue Core technology at ang VVA o Variable Valve Actuation, na kung saan naman ay pinapaganda palalo ang takbo ng makina at mas pinatitipid na rin ang konsumo sa gasolina. At there's more pa mga kaibigan, ang makina ng motorsiklong ito ay dinagdagan na rin ng isa pang features na SMG o Smart Motor Generator, na ang ibig sabihin ay mas tahimik at smooth na ang andar ng makina nito na hindi na rin maingay ang ugong, at isa pa sa maganda nito ay hindi na rin ito mausok, kaya eco-friendly na rin talaga. Naka CVT transmission with variable speed at may fuel tank capacity na 6.1 liters na hindi ka na rin bibitinin kahit ibiyahe mo man ito ng hanggang 6 na oras na walang hintuan. Dahil naka fuel injected type ang fuel system ay may katipiran na rin naman ang fuel consumption, na itala na umabot sa 40.9 km per liter. Mas matipid ito kung tutuusin sa Yamaha NMAX at mas malaki naman ang tangke sa Yamaha Aerox, kaya talagang panalo ang motorsiklong ito. Alright. Ngunit pagdating naman sa engine performance, dito din talaga natin masusukat ang lakas o ang power output level ng motorsiklong ito, sa pagkakaroon naman ng maximum power na 15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay 14 Nm sa kada 6,500 RPM. Malakas-lakas na rin naman ang ganong klaseng arangkada ng makina. Yun nga lang pagdating sa top speed o buong bilis na inilabas na ng motorsiklong ito, batay na rin sa ilang pagsusuri at test drive na ginanap ng Yamaha, ito ay umabot sa bilis na 120 km/h. Halos kapantay lang din ang bilis ng Yamaha Aerox. Alright. At para naman sa ilang specs na meron pa sa motorsiklong ito pagdating sa kanyang chassis and suspensions,
Ang front suspensions nito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. Hindi pa man natin nagagamit ang motorsiklong ito pero sa tingin ko base na rin sa experience na nagamit ang ilan sa mga motorsiklo ng Yamaha tulad na lamang ng Aerox at NMAX ay mukhang maganda na rin naman ang bouncing o laro ng suspensions nito. Kung maidadaan mo man sa malubak, mahahams, I think ay hindi na rin naman ganong katagtag, alright? At syempre dahil nga sa Yamaha brand ito ay makasisiguro ka na rin naman siguro sa pagiging matatag de kalidad maaasahan ng suspensions ng motorsiklong ito. At ang mga gulong nito ay may size sa front na 120 by 70 R13 habang ang rear tire size naman nito ay 130 by 70 R30 naman, naka-alloy wheel na mags at tubeless tires na gulong. At pagdating naman sa braking system nito, ang front brake nito ay naka-hydraulic single disc brake with piston caliper brake na may ABS sensor. At ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin with piston caliper brake na may kasama na ring ABS sensor, alright? At ang ilan pa sa mga features na meron sa motorsiklong ito tulad na lamang ng idling stop system, passing light switch, side stand engine cut-off switch, engine check warning, at may malawak na ring under seat compartment storage na may size naman na 23.4 liters. Ang presyo nito sa ibang bansa ay nasa $2,930 na kung i-convert naman natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 164,080 pesos. Yamaha Lexi 125. Ang Yamaha Lexi 125 ay matagal nang lumabas sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang nakapagtataka nga lang kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ito dito, na sinasabing sisibakin o tatalunin ang ilan sa mga 125cc motorcycle scooter dito sa bansa pag nagkataon. Dahil ang motorsiklong ito ay talagang pinuno at hindi tinipid sa specs and features nito. Nariyan ang pagkakaroon nito ng malaeleganteng looks na kung titingnan sa una ay kamukha rin talaga ng Yamaha NMAX. Mula headlight pati sa kanyang windscreen na sinasabing pinaliit na bersyon ng Yamaha NMAX. At ganun din sa side portion naman nito, makikita rin ang wangis ng mala NMAX na nagkaroon lamang ng flat footboard o yung gulay board na tinatawag. Pero mas okay na rin naman dahil may extra space sa kanyang flat footboard na pwede ring paglagyan ng mga kargang gamit. At gaya nga ng sinabi natin guys, ay hindi talaga tinipid ng Yamaha Motors ang motorsiklong ito. Kasi pagdating sa kanyang mga ilaw, mapa headlamp, tail lamp, DRL at ang mga turn signal lamps nito, lahat yan ay naka full LED na. Samahan pa yan ng instrument panel nito na naka OE instrument cluster na naka fully digitalized naman. May kasama na rin itong idling stop system o start and stop system na kung saan ay otomatikong namamatay ang makina kapag naka-stuck o naka-idle ang engine sa traffic light. Sa pamamagitan nito ay mababawasan ang pagkonsumo ng gasolina na makakadagdag naman sa katipiran nito, alright. At syempre, iba talaga ang lakas din ng motorsiklong ito pagdating naman sa arangkada ng makina. Kaya nga siguro marami din talaga ang nag-aabang na dumating ito dito dahil sa pagkakaroon nito ng kabuang engine specs na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke at naka single overhead camshaft na naka 4 valves na rin ang buong makina nito. Kaya panalo na rin talaga. Ang cooling system naman nito ay naka liquid cooled with fuel system naman na fuel injected type. At syempre ang mas magpapaganda pa sa takbo at arangkada ng makina nito ay ang Blue Core Technology engine specs nito na sinamahan pa ng variable valve actuation o VVA na tinatawag, na kung saan ito naman ang nagsusustain sa mas matipid na paraan na paggamit ng gasolina o mas ilalaborate pa natin guys ng maigi ang naitutulong nitong Blue Core at BBA para sa mga nakagamit na ng Yamaha motorcycle scooter na may mga ganitong specs sa engine. Kung mapapansin nyo guys, kahit anong gamit sa mga motorsiklong ito, mapakyating lugar o kaya naman city ride, matatraffic mo maidaan kung ano ang mga nakasaad sa fuel consumption nito dati ay nasusunod pa rin yan dahil sa BBA at Blue Core technology. Na ang ibig sabihin guys, kung 45 liters o 55 liters ang consumption ng motorsiklong ito, maidaan mo man sa mga akyatin o sa mga traffic na lugar, ay sure na ganun lang din ang ibabawas sa konsumo ng gasolina nito.
Kaya naman may average fuel consumption lang din ang motorsiklong ito na 55 km per liter. At syempre pagdating naman sa performance ng engine guys, ang maximum power nito ay 11.7 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay 11.3 Nm sa kada 7,000 revolution per minute. At ang compression ratio naman nito ay 11.2:1, habang ang bore and stroke size naman nito ay 52 mm by 58.7 mm. Biruin mo sa liit ng displacement nito ay may ganito palang puwersang itinatago ang motorsiklong ito. Kaya naman sa lakas ng makina nito ay nakapagtala ng top speed na umabot lang naman sa 115 km per hour. Sobrang bilis na nun para sa 125cc lamang ng makina nito. Alright. At para naman sa iba pang mahalagang key features ng motorsiklong ito, nakakilis entry na rin ang ignition nito na may kasama na ring answer back key system. Ito naman ang sistema na kung saan mas mapapadali kang matrace ang iyong motorsiklo kung sakaling maipark mo ito sa napakaraming motorsiklo na kamukha rin nito. Alright. At bukod pa dyan ay mas mapapatibay ang security purpose nito. Maganda rin kasi talaga kung nakakilis entry na hindi rin basta-bastang mabubuksan ng kahit na sino kung wala namang ang mismong transmitter key na masisense ng sistema nito. At para naman sa mga safety features nito guys, ay equip na rin ang motorsiklong ito sa anti-lock braking system o ABS sensor, na may braking system naman sa front na naka single disc brake with dual piston caliper brake, habang ang rear brake naman nito ay naka drum brake type pa. At pagdating naman sa chassis and suspension, sa front ay naka conventional telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka single sided shock absorber with sub tank o baso na nakasama. Mas confident ka dahil maganda ang bouncing nito. Kahit gaano kabigat ang ikakarga o ang sasakay ay mas komportable siyang sakyan, kasi ganito ang nagagawa ng napakalambot na bouncing ng may sub-tank na shock absorber. At mas stable pa ang arangkada kahit sa may mga pakurbadang kalsada. Alright. At hindi lamang yun guys, meron pang ibang features na included sa motorsiklong ito. Kasama dyan ang built-in hazard light with passing light switch na rin. At meron na rin itong 12V na USB port charging system na mas magiging komportable pa ang biyahe mo at convenient na rin dahil sa mga features na meron ito ngayon. Ang fuel tank capacity naman nito ay nasa 4.2 liters with fuel consumption nga na binanggit na natin kanina na nasa 55 km per liter. At napakalawak na rin ng underseat compartment storage nito. Nakasya rin daw ang full face helmet, pero depende pa rin sa size at brand nito. At syempre para naman sa dimensions and capacity, ang motorsiklong ito ay talagang very compatible din sa ating mga Pilipino. Ang sukat ng buong body nito ay parang Honda Click version lang, pwedeng sakyan ng dalawang tao, na may seating height naman na 785mm. Para naman sa kabuang presyo na lumabas sa ibang bansa, kung i-convert natin ang presyo nito, ay magkakaroon ng kabuang presyo ang motorsiklong ito na 73,000 to 92,000. Yamaha Majesty 155. Ang Yamaha S-Max o Majesty 155 ay inilabas sa bansang Taiwan noong 2015 pa. Ang sinasabing sport type maxi scooter na may pagka NMAX ang datingan, na isa rin sa kamag-anak naman ng Yamaha Force 155. Dito rin kasi ibinase ang ilan sa mga detalye pati ang engine specs ng Yamaha Force 155. Kaya kung sa tao pa ay magkakamag-anak lamang ang mga ito. Ngunit ano nga ba ang meron dito sa Yamaha S-Max pagdating sa kanyang makina? Ito ay powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder with 4-stroke single overhead camshaft, at naka 4 valves na rin ang makina nito na may cooling system naman na liquid cooled. At syempre present na present din sa motor na ito ang Blue Core technology at ang VVA, isa sa sistema ng Yamaha na tumutulong na mas mapaganda at mapalakas ang takbo ng makina. Isa rin ito sa dahilan kung bakit napakatahimik ng andar ng mga engine ng Yamaha na naka Blue Core technology na. At pagdating naman sa cooling system nito, ito ay naka liquid cooled type engine na nagpapatagal naman ng temperatura ng makina, at upang hindi kagad uminit at mapigilan ang cause ng overheating ng makina. Alright. Ang compression ratio nito ay 11.2:1, habang may bore and stroke size naman na 58mm by 58.7mm. At naka CVT type na rin ang transmission nito, na ang ibig sabihin ay continuously variable transmission.
na gumagamit ng isang bevel para ma-connect ang dalawang pulley ng makina. Kaya napaka-smooth lang talaga ng automatic motorcycle kapag umaandar, alright. At syempre bukod pa dyan mga kaibigan, napaka-eco-friendly na rin ito dahil may emission type na BS6. So kahit sa emission testing o site ay siguradong makakapasa ka dahil sa napakalinis ng ibinubuga ng makina nito, alright. Ngunit pagdating naman sa kanyang engine performance, ito ay may maximum power na 14.8 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay 13.5 Nm sa kada 6,000 revolution per minute. May average top speed ang motorsiklong ito na umabot sa 120 km/h na okay na rin naman. At kung titingnan natin mga kaibigan, ang motorsiklong ito ay may magandang forma talaga kung titingnan ang pagiging maxis type nito na may front footrest at nakaka-relax na seats na may pagka-sporty type dahil sa naka-naked handlebar na rin ito. At mas nagpaganda pa rito ang pagkakaroon ng flat footboard. Sa ibang riders ay mas maganda yung mga ganitong klaseng motorsiklo, lalo na kung ang motor mo ay ginagamit mong panghanap buhay o pang-deliver, dahil mas maraming karga o mas maraming bagahe ang mailalagay mo dito. At kung titingnan natin ang pormahan at disenyo talaga ng motorsiklong ito, maihambing natin sa old version ng Yamaha NMAX. Kamukha kasi ang front face nito, pati ang mga headlight at mga turn signal lamps ay halos itinulad sa itsura ng old version ng Yamaha NMAX. At kung titingnan din natin ang disenyo ng instrument panel meter gauge ng motorsiklong ito, mapansin-pansin ang pagkakaiba ng disenyo nito. Napapagitnaan ng mga digital display ang analog display nito. Alright, at para naman sa iba pang features na meron ng motorsiklong ito, equipped na rin ito sa safety features na dual ABS sensor na may front brake size na 267mm naka single disc brake with dual piston caliper, habang ang rear brake naman nito ay may size na 245mm naka single disc brake with single piston caliper na naka ABS sensor na rin. At pagdating naman sa suspensions nito, sa front ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito na napaka-sporty talaga dahil sa naka-side monoshock absorber na ito. So base na rin sa experience at sa ibang detalye ng mga naka-center monoshock na sa rear suspension, karamihan ay napakaganda rin talaga ng bouncing. Kaya panagurado, ang bounce din ng motorsiklong ito o yung laro ng suspension niya ay napakaganda rin. At para mas iba pang features nito, hindi pala natin nabanggit kanina, lahat ng mga ilaw nito ay naka-LED type na. At may USB port charging system na rin ito na makikita sa kanyang mini console packet sa harapan. Dito naman ay pwede mong ilagay ang mga maliliit na bagay, mga resibo, or mga hindi ganong kaimportanteng bagay na madali mo lang makukuha dito sa kanyang extra console packet. Naka-manual dangle key with shutter lock lamang ang motorsiklong ito, pero safe na rin naman dahil nga sa shutter lock system nito. At ang isa pa sa maganda sa motorsiklong ito ay napaka-accessible na rin talaga at very convenient na rin dahil ang fuel lid or yung lagayan ng gasolina nito ay nasa harapan na lamang ng dashboard nito. So gaya ng ibang unit na inilabas ng Yamaha tulad na lamang ng X-Force na nasa harap na ang fuel lid, ganun din sa motorsiklong ito na makikita dito sa kanyang lower front dashboard. Ang kagandahan dito guys, kapag may karga ka sa likuran or may mga bagahe ka na itinali na sa iyong upuan, ay hindi mo na kailangan pang tanggalin pa at buksan ang upuan kung ikaw ay magpapagas dahil narito na mismo sa harapan ng front dashboard nito ang lagayan ng gasolina na may fuel tank capacity naman na 7.4 liters. Mahaba-haba ang biyahe na malalakbay mo sa laki na naman ng tangke nito, na may average fuel consumption naman na 37 km per liter. Sa panahon ngayon ay hindi na ganong katipid ang consumption ng motorsiklong ito. Pero kung ihahambing natin sa mga old version ng Yamaha scooter, ay mas matipid na rin naman ang 37 km per liter. Kasalukuyan pa rin na tinatangkilik ang motorsiklong ito sa bansang Taiwan ngayon. Hindi pa nga lang malinaw kung dadalhin nga rin ba ito dito sa Pilipinas. At kung sakali man ay magkakaroon naman ng kabuang presyo ang motorsiklong ito na aabot naman sa 140 to 145,000. Yamaha Grand Filano. Ang Yamaha Grand Filano ay inilabas na nga pala sa bansang Indonesia, isang klase ng motorsiklo na hybrid sa teknolohiya ng pagkakagawa na meron ito ngayon. Hindi mapaghalata ang sagana ito sa specs and features na hinahanap natin. Ang pagiging convenient, comfortable
at napakagandang handling na umaayon sa ibang pattern ng 125cc motorcycle scooter. Ang Yamaha Filano na hybrid category nga rin pala ay may pagka-retro design at napaka-eleganting tingnan sa dating ng pagka-sleek at classic type ng disenyo nito. Ang overall na looks din ay sadyang lumilitaw at kung mapapansin ay halos kamukha lang din ito ng Yamaha Patio, kaya expect mo na ang magiging sukat sa personal ng body nito na hindi ganun kalaki pero 2-seaters yan. Mas mainam din kasi ito sa mga taong nagmamadali at gustong sumingit sa kalsada. Kaya ginawa rin ito para maibsan ang traffic na nararanasan upang maengganyo rin ang karamihan na nagdadrive ng 4 wheels na mag-shift into 2-wheelers motorcycle scooter na gaya nito. Naka-automatic at transmission na napakadali lang din namang pag-aralan, at kung may kababaan sa height ay may mamanage mo rin naman dahil hindi rin naman ganun kataas ang motor na ito. Isa pa, meron din itong malawak na underseat compartment storage na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Ang buong sukat naman nito ay 27 liters, kaya sulit ang space kung marami kang ilalagay dito. Alright. May front footboard o gulay board na rin ito para mas marelax naman ang paa mo dito habang ikaw ay nagdadrive. At very accessible na rin ang motor na ito dahil sa fuel lid o lagayan ng gasolina ay makikita natin sa harapan. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang buksan ang underseat gaya ng sa ibang motorcycle scooter kung ikaw ay magpapagas, na narito na mismo sa labas ang lagayan nito. Bagay na nagpapa-convenient palalo sa ating mga rider. At ilan lang yan sa mga features na magpapa-excite pa sa'yo. Kaya mapunta naman tayo sa specs ng makina nito. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam na naka 2 valves lang ang engine nito. Naka VVA o variable valve actuation na rin ito at Blue Core technology. Kaya pagdating sa arangkada at katipiran ay maaasahan. Pagdating naman sa cooling system, ito ay naka air-cooled type pa nga lang, pero ang fuel system naman nito ay fuel injected type na. Napaka-reliable din talagang gamitin sa city ride dahil sa alam mong madaling imaniobra. Ang buong sukat ng bore nito ay nasa 52.4mm by 57.9mm. Dahil dyan ay nakagagawa lang din naman ito ng maximum output na umaabot sa 10 horsepower sa kada 7,500 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 11 Nm sa kada 8,000 RPM. Hindi nalalayo sa ibang mga motorsiklo na may ganitong sukat, kaya sa bilis ay hindi na rin magpapahuli. Ang compression ratio nito ay 11.0:1. Kung sa long ride ay maisipan mong gamitin ay pwede na rin naman. Hindi ka na rin naman siguro may iwan ng mga kasama mo sa bilis na umaabot sa 105 km/h. Ang fuel tank capacity nga pala nitong motor ay nasa 4.4 liters. Ang consumption naman nito ay umaabot sa 35 km/liter. May katipiran na rin sa gas, kaya suggested na rin para sa maraming namamahalan ngayon sa gasolina. At sa iba pang mga features nito mga kaibigan, ang mga ilaw nito lahat yan ay naka full LED type na. Mapa headlight, daytime running light, mga turn signal lamps, at ang taillight nito ay naka fully compact LED type bulb na. Kaya wala ka nang poproblemahin, equipped na rin ito sa hazard light at passing light switch na pangkaragdagan ring visibility at signal na rin sa kalsadang madidilim. At sa instrument panel naman nito, ito ay may dual dashboard features sa instrument cluster na naka full digital display at itong mini digital display niya na nasa ibaba nitong malawak na screen. Ang maganda pa sa motor na ito, meron na rin itong mga kasamang idling stop system na tumutulong ding mapatipid palalo ang gasolina. Meron na ring engine check warning na nagbibigay naman ng sign o warning kung sakaling magkakaroon ng aberya ang buong makina. At bukod pa dyan ay meron na rin itong Y-Connect system na kung saan sa crucial information na nagaganap sa motor ay malalaman mo ang mga battery check, last parking position, mga maintenance recommendation at marami pang iba na maiko-connect din natin sa ating mga cellphone. Kaya kahit nasa loob ka ng bahay at nasa labas ang iyong motorsiklo ay mamomonitor mo ang ginawang aktibidad nito sa maghapong gamit mo. At meron na rin itong Bluetooth connectivity kasama yan sa sistema nito na may GPS na rin na madali mong maititrace kung sakaling manakaw ito ng iba. Kung saang lugar man ito dalhin ay mas mabilis mong makikita.
At sa iba pang mga features nito mga kaibigan, naka-keyless entry na rin ang ignition system nito, kaya kung sakaling ang kunin o nakawin sa iyo ang motorsiklo ay hindi rin basta-bastang mapapagana. Yan din naman kasi siguro ang mangyayari sa lahat ng mga motor ngayon at sa hinaharap na wala ka nang makikitang mga nakadanggil key kundi lahat ay naka-keyless na mas okay para sa marami upang sa ganon ay hindi rin basta-basta mapapastart ng kahit na sino kapag malayo ito sa key transmitter at wala sa mismong magpapastart. At sa starting procedure naman mga kaibigan, naka-electric push start na rin ang motor na ito with optional kick-starting na rin. Bagay na mas okay na rin kasi kung ikaw ay nalobat or hindi mo na mapagana gamit ang push start ay pwede mong gamitin itong kickstarter. At syempre isa rin talaga sa mga features na meron dapat ang motorsiklo ngayon ay ang pagkakaroon nito ng USB port charging system. Na dito ay pwede ka na rin mag-charge ng cellphone mo. May mga kasama na rin itong electric power assist na pumipigil sa dragging at upang mas ma-maintain ang stability ng motor kahit pa sa mabilis nitong takbo. At hindi lang yon, naka one push start na rin ang makina nito. Mas madaling paganahin dahil sa pagkakaroon naman ito ng motor generator sa makina. Meron na rin itong kasamang side stand kill switch na pangkaragdagang safety features na rin para sa mga makakalimuting itaas ang side stand kapag magpapa-start na ay delikado rin. At bukod pa sa mga naunang safety features ay may isa pang karagdagan, ang ABS sensor. Isa rin sa napakagandang sistema na kung saan ay maiiwasan ang pag-skid ng gulong sa biglaang pagpreno nito sa napakabilis na takbo. Talaga nga namang sagana na sa features ang bagong modelong ito. Hindi mo nahahanapin pa sa iba ang mga wala dito dahil talagang kompleto at equipped na sa mga makabagong sistema ngayon. At para naman sa mga specs nito, ang suspension sa front ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay may swing arm with single monoshock absorber. Na pagdating sa bouncing, batay sa mga nakagamit na nito ay napakaswabe ng bounce na hindi matagtag at napakagandang dalhin. At para naman sa braking system, sa front ay ginamitan ito ng single disc caliper piston brake habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type pa. At pagdating naman sa mga size ng gulong nito, ang front tires at rear tire nito ay magkasukat lang na may kabuang size na 110 by 70 R12 na parehong naka-tubeless tires na rin. At para naman sa kabuang sukat, ang kabuang taas nito ay nasa 1,150 mm habang ang lapad naman nito ay 685 mm. May kabuang haba ang motorsiklong ito na umaabot sa 1,820 mm. Ang wheelbase size naman nito ay 1,280 mm na may kabuang bigat o timbang rin na umaabot sa 102 kg. At para sa iba na siyang nagme-maintenance na ng kanilang mga motorsiklo ay mahalaga ring malaman ang oil tank nito na umaabot lamang sa 0.8 liters. At ang ground clearance naman nito ay nasa 125 mm na may seating height naman na 790 mm. At sa kabuuang presyo nito, ito ay umaabot ngayon sa 51,500 Thai baht na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 83,072.67. Mas mura ito compare sa ibang mga 125cc natin dito sa bansa na matagal nang nandito. At para naman sa availability nito, kasalukuyan nasa Indonesia na rin ang motorsiklong ito at sa iba pang mga bansa dito sa Asia na maraming rumor na lumalabas at nagsasabi na makakarating din daw ito dito sa bansa. At sana naman makarating talaga. So hanggang dito na lamang din po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat kay Sir Kuel TV, kay Noy Sandrino, kay Prince Dan at kay Sir John Margie de Guzman. Maraming salamat po sa inyo mga idol at shoutout po palagi. At nais ko rin pong magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ng opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang maya mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais pang malaman at nakakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!